wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and try to turn me around. He's offered everything that's got a name, all the wealth I want, and worldly fame. If I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. Had a lot of heartache, had a lot of grief and woe, but when I would stumble, then I would humble down. So I say I wouldn't take nothing from my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and try to turn me around. He's offered everything that's got a name, all the wealth I want, and worldly fame. If I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. Well, there's nothing in this world that will ever take the place of God's love. Silver and gold could never buy His love from above. When my soul needs a healing and I begin feeling His power, I say thank you, Lord, I wouldn't take nothing for my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and try to turn me around. He's offered everything that's got a name, all the wealth I want, and worldly fame. If I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and try to turn me around. He's offered everything that's got a name, all the wealth I want, and worldly fame. If I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. But if I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. If I could still, I wouldn't take nothing for my journey now. Alright, welcome back mga kapatid. Once again, welcome back on our program, Staying Alive. Muli tayo nagbabalik sa ere ang ating pong programa na patuloy na makakatulong sa ating mga young people. And again, this is your time, Team Focus, and I want you to share the link, be a blessing, and we will enjoy tonight's episode. Alam kong lahat tayo ay excited sa ating programa, kaya bawat pamilya ngayon ay nanonood. If you are with your parent, enjoy the whole program, and I believe that this will always help you grow, Team Focus. Once again, welcome back sa ating programang Staying Alive. And without further ado, we have a special that will give us the excitement for the whole program. Let's welcome the group of Kind Philip. Sufficient for your need, proclaim it wherever you go. If you know that daily
your hungry soul that feed. Proclaim it wherever you go. If you know His presence gives you happiness and peace, proclaim it wherever you go. That in cares and trials He will grant us sweet release. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Ito, ang nag-uusap kami tatlo kanina, nila Sir Jow at ni Sister Rica. Ngayon, ang pag-uusapan natin is not just only the results ng ating pag-take heed sa ating sarili at pag-take heed natin sa salita ng Diyos, but also the application of results. Diba? Sabi ko nga sa inyo, young people, hindi mo mapapractice ang results ng iyong natutunan without the application. Siyempre, yung mga natutunan mo ng mga nakaraan sa pamamagitan ng programang Staying Alive, siyempre, nagamit mo na yon. Ito na ngayon yung oras para mag-recharge ka. Kaya nga dapat makikita sa atin araw-araw bilang isang kabataan yung application ng resulta ng ating mga natutunan. Let us take seriously what Preacher Maki said. May we take the Staying Alive program as great counsel intended for us Christian young people. Tingnan nyo, may babasahin lang akong isang verse sa inyo mula sa Book of Proverbs. Kasi etong babasahin ko sa inyo na verse, young people, etong lahat ng natutunan natin dito sa programang Staying Alive, pwede nyo tong ilagay sa isang word, and that is the word counsel. Okay? Bilang isang kabataan, ito na yung pinakamagandang counsel na matatanggap ninyo sa buhay ninyo. Lalo na sa inyo mga nasa team focus age. Kasi kapag hindi nyo to tinake as counsel na nanggagaling sa salita ng Diyos, you will not be able to focus on the right things. Kaya nga, paano natin ngayon makikita na talagang yung resulta ng ating mga natutunan ay mapapractice natin sa pamamagitan ng application? Ito yung young people. Ang sabi dito ng Proverbs chapter number 12, verse number 15. The way of a fool is right in his own eyes. Ang sabi dito ng Bible, the way of the fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. You are putting in application lahat ng resulta ng mga natutunan mo. Okay? Dapat ka nag-hearken sa lahat ng counsel na yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga natutunan ninyo for the past days, for the past weeks, for the past months ng ating programa ditong Staying Alive, ang tawag dyan is counsel from the Word of God. Paano mo malalaman na ina-apply mo yung resulta? Okay? Now, para malaman mo yan, dapat kang nag-hearken dyan. Now, you check yourselves. Now, doon sa lahat ng counsel na narinig mo sa salita ng Diyos, ikaw ba ay talagang nag-hearken unto it? Ikaw ba talaga ay, pag sinabi natin kasing hearken it, young people, it means you are not just giving your ear to it, but you are giving your full attention to it. Pag sinabing wise, young people, alam mo ngayon kung ano yung mga gagawin mong kaaya-aya sa harap ng Diyos. Yan ang pag sinabi nating wise, young people. Hindi yung alam mo na kung ano yung dapat mong gawin na ikakasaya ng Diyos, pero hindi mo pa ginagawa. Ang tawag doon, young people, ay kamangmangan. In other words, Sir Maki, put it to work. Yes, sir. Make it work. Wag lang young people, ayan ang isa sa mga dapat ninyong tandaan eh. Okay? Alright, maybe one of the manifestations of the result, it's a great blessing na one of the manifestations ng result ngayon is that yun na nga, Amerika, na yung, kumbaga, sinabi rin ni Sir Maki na natutuwa na sa'yo yung parents mo, you're paying attention na,
to the things na dapat mong matutunan dito. Pero hindi kasi tumitigil lang yun doon. In fact, sabi ko nga ito maraming beses, di ba? Ang gusto mangyari ng Diablo, sige, okay, wala talagang magawa eh. Malakas ang kapangyarihan ng kaligtasan, okay, naligtas ka. Okay, sige, sabi ng Diablo, okay, panalo, naligtas ka dyan. Pero okay na yan ha, tama ka na dyan. Tama na, iligtas ka na lang. Ganyan ang ginagawa palagi ng Diablo eh. Pinipigilan niya yung paglago ninyo. You see? Kaya nga, dumarating sa point na, yun na yung common na sinasabi nating illustration. Pupunta ka sa simbahan, traditionally, but not by conviction. Nagmamature ka, para malaman mo na ikaw ay nagmamature spiritually sa salita ng Diyos at i-apply mo na yung salita ng Diyos para malaman mo na nandun ka na sa point na yan, ang pinakakapahayagan yan ay ang iyong testimony. If there is something na babantayan nyo, young people, sa buhay nyo ngayon is walang iba kundi yung testimony. Pakaganda niyan eh, yung sinabi ni Pastor El kanina, yung pagde-declare mo, ang makakapagpatunay niyan, sabi ko nga sa area kanina, yung makakapagpatunay na iyong dinideclare na ikaw ay sa Panginoon at ang Panginoon ay sa iyo, ay yung testimony. Kasi ang mundo, young people, put this in mind, the world will always have its way para sabihin at patunayan sa tao. Sasabihin niya sa inyo, papakita niya sa inyo, lalo na sa inyo, young people, pwede mo namang sabihin na ikaw ay sa Panginoon eh. Pwede mo naman sabihin na ikaw ay sumusunod sa Panginoon eh. Pero the world's way, not the word's way. Napaka-importante yan. Gusto ko lang puntaan yung verse na yan. Oh, if you have your Bibles with you, open your Bibles in the book of Titus. Kung muna tayo sa chapter 1, verse 16. Sabi dito, Titus chapter 1, verse 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Alright? Ito yung sinasabi ko. Anong testimony mo ngayon na makakapagsabi sa mga taong nakapaligid sa iyo at nakakakilala sa iyo na meron ka ng application at nakikitaan ka na ng resulta sa iyong mga natutunan? That's right. Amen. Because Amen. mahirap. You don't just say it by words na meron na ako natutunan, meron na ako natutunan, kaibigan. Meron na ako natutunan, bro. Meron na ako natutunan, sis. Pero your testimony is salungat. That's right. Ang galing ng Diablo mag-twist dito eh. Pwede ka magpakilala kasi na okay ka na eh. Pwede ka magpakilalang Kristiyano ka. Pwede ka magpakilala na alive. People, your testimony is the declaration of your spiritual maturity. Lalong-lalo na pagdating sa maturity ninyo sa salita ng Diyos. Your testimony will says it all, sir. Yan yung Yeah, magsasabi it talaga will nila. really declares ng lahat kung ano ang natutunan ninyo. At kung ano ang ina-apply nyo, nasa testimony nyo yan. You see, kaya nga, yan yung isa sa mga bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Di ba, young people? Ano ngayon ang ginagawa nyo na makakapagsabi at nakakapag-declare sa mundo na meron ka na talagang natutunan mula sa salita ng Diyos? Young people has been slain. Your spiritual maturity on the Word of God, saan natin yan? Lagi ko sinasabi yan, submission. Pag ikaw ay natututo ng magpasakop, Proverbs 22:17, bow thine ear unto my knowledge. Sabi ng Biblia, daanan natin saglit. In Proverbs chapter 22, verse number 17, bow thine ear and hear the words of the wise. Bow thine ear. You see, etong bow down, ito, bigyan ko lang kayo sa Biblia and even during the Bible times and even naman kahit sa ngayon, kahit sa mga nakagis na natin, pag when you bow down, you see, it speaks of your humility. When you bow down, it speaks of your submission. You see, ikaw ay nagpapasakop, ikaw ay kumikilala, ikaw ay rumirespeto. That's when you bow down. You see, kaya kapag nag-bow down ka, at this time, bow thine ear. Kaya ko sinasabi, yung pagpapasakop mo, yung pagpapasakop mo sa pamamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos, lahat yan ay magmamanifest na sa testimony. Application na nga tayo eh. Kung talagang nagbabow down ang iyong ear to the words of the wise, dapat may resulta yan. Ano ang resulta yan? Sa iyong testimony. From your testimony, dyan makikita ng mundo, dyan makikita ng kaibigan mo, ng pamilya mo, kung talagang meron kang spiritual maturity at meron ka talagang maturity sa salita ng Diyos. Victory in Jesus. Blessed evening, Team Focus! Yes, sir. Alright, magandang gabi sa inyo lahat.
At kanina, welcome ko naman kayo. Nakita naman kanina, bumalik tayo sa ating panimula. Pero again, ako'y naniniwala na tayo handa muli. At napansin ko bago tayo magtuloy-tuloy sa pagbati, talagang biglang spike up yung Yung. Nung nagkaroon tayo ng Yung viewers, recap, sir. biglang umangat yung viewers Daming gamer nanood eh. Alata, puro gamer yung nanonood Nasa umpisa pala tayo, 95 no? Oo, sir Akalain mo. Alam ng gamer, puro academy student yung nanood Oo Tsaka dito talaga, hindi mo matawaran yung mga live audience natin dito, na lalaki. Hindi mo matawaran yung saya nila nakakita ng karakter grabe. Right, no? Wala. 99 na tayo, sir. Ha? 99. 99. Oh. Yan ang sinasabi ko. Well, anyways, at least makikita nyo na mas effective pa rin talaga ang gawain. Well, kamusta ang bawat isa? Kamusta ang bawat isa sa inyo? Kamusta ang Webes nyo? At kamusta sa bawat isa sa atin? Kamusta ka, kapatid? Kamusta, kapatid? Okay naman po, pero bingi pa rin sa kanan. Oh, bingi ka pa rin Wala sa pa rin, kanan. wala pa rin. Bakit tayo ng kalabaw yun? Dinatubig yun na dyan. Sabi kasi, Dom, sa swimming pool ka maligo, fish pan yung Pala yun. mo. Ang laki naman na fish pan yun. Yung mga alaga Kaya yan. niya na lang nilublob doon. Putik yata yung nasa tenga niya na Well, anyways, again, kamusta ang bawat isa sa atin? Baka may gusto mo na kayong batiin na hindi niyo pa nababati noon. Naunahan na kita Sige, bati ka muna, Sir Dominic. Binabati ko nga pala, sinabi ni Sir John Debs. Yeah. John Debs, tsaka si Owen, at tsaka si Jericho. I hope you're watching. And then shoutout din pala sa ambassadors. Thank you nga pala sa nag-live sa amin yesterday, yung Obidos family. Yeah, nakita ko yun Yes, nakita sir. ko yun. Nag-live Yes, yung sir. Obidos family sa... Yun lang po, maraming salamat, sir. Ha? Yun lang po. Yeah, okay, Sir Ma'am Rica. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga young people na kagrupo ko sa Dauntless Deborah. Magandang gabi. And shoutout ko lang po yung kaklase namin sila, Luri V. Good evening sa inyo. And prayerfully may matutunan po kayo sa gabing ito. Wow, amen. Sir Maki. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng sumusubaybay sa atin online, and of course, dito sa ating studio. Magandang gabi sa inyo lahat. At a shout out sa aking Chief BJ San Castro. Nakita ko nanonood. Chief, kamusta ka? nanonood Keep on watching at hope we'll see you soon. Keep tuning in, brethren, and I hope that you are all be blessed sa ating Yes, pong pag-usapan, amen. especially sa inyong young people, Southeast family, chosen generation. Be a part of this. Yeah, see you soon. BJ soon with my Jason Tatum. Anyways, again, katulad ng sinasabi ko ay napakaganda. Kanina, I hope ay talagang nanood sila noong recap. At talagang inalala Pinanood nyo. talaga, sir. At talagang inalala nyo yung ating recap. Hindi yung kaya sila nanood kasi ano kayong mga karakter pang ilalabas nung nag-edit niya, no? Yeah, I hope, kasi, nahuli kayo Pero kaya ako sinasabi sa inyo yan. Kasi, napaka-importante na yung recap na yan. You have to pay attention to that. Kasi, lagi ko sinasabi sa inyo dito, isang linggong lumilipas Siyempre, aminin nyo sa hindi, marami ng pagsingit na ginawa ang Diablo. That's right. Yan ang katotohanan dyan. Marami ng pinagsingit ang Diablo. Marami ng panahon na nakasingit ang Diablo. Kaya yung recap na yan ay napaka-importante. Again, hindi pa rin tayo umaalis. Next week, lilipat na tayo sa panibagong topic. Alright? Lilipat na tayo sa panibagong topic. But before we go to... Marami tayong mga bago tayong ipapakita sa kanila next week. May mga bago tayong features na makikita nila. Features at features. Dito, marami tayong mga kasama. Darating ang point na may mga kasama tayo dito kahit na yung mga nasa ibang bansa. Gusto ko makita nyo rin sila na sila ay nakakapag-involve sa ating program na ito. And not only that, nationwide tayo. Yung sabi ni Pastor. Yeah. Kaya yung mga chapter natin, ipapalabas natin. Di ba? Yung mga yung mga chapter na meron tayo dyan, ilalabas natin sila dito. But before that, ay napaka-importante, lalong-lalo na inuulit ko sa inyo, kayong mga taga dito sa ating simbahan, dito nagsimula ang ating programa, naway kayong unang-unang nagiging nakakatanggap ng benepisyo ng ating programa. Napaka-importante yan. And like I said, maaaring next week ay makapanginig tayo ng testimony. I will look sa mga group leaders. I will ask for a testimony dahil ako'y natutuwa. No? Alam ko maraming magandang feedback sa sa ginawa ng mga young people ladies so nakaraan. Isa ka doon. Alam ko na-enjoy niyo yun. Di ba? Gusto Yes, mo sir. na niya na Super mag-testimony. enjoy. Ha? Super enjoy. Hindi, gusto ko kasi, nag-usap kami ni Pastor Ril. Talagang magbibigay tayo ng, dapat may makakapag-testimony sa kanila sa main auditorium sa Wednesday. Yes, and... So, papangunahan ng host yun.
Ni. Oo, yun. Hindi Yung kasi, kasi. hindi kasi, alam mo kasi, yan Pero nga. alam mo kasi, conviction yun. Conviction. Yun naman. At saka sino una nakapag-display ng Tsaka, conviction? Tayo tayo, yun. mga host. Kasi tayo yung Oo. nandito. Amen, amen. So, anong masasabi mo doon sa Abangan nakaraan? niyo po ako sa Wednesday. Matik na yun. Matik na. Teaser, pwede Hindi, naman hindi. daw. We will give, kasi si Ma'am Rica nakapagsalita naman siya dito eh. She can share here. Pero yung mga gusto ko yung, pati yung mga maganda, yung mga, yung mga unfamiliar faces. Yeah, siya na lang sa main preaching. Yeah, Pwede. May outline na ako. kasi dapat yung mga unfamiliar faces dahil so many faces, so many races. Hindi, iba yun, no? Iba yun. Sorry. iba yun. Sorry. Pero, katulad ng sinasabi ko, napaka-importante nito. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung pag-practice na ninyo ng inyong mga natutunan. Yeah. Kasi- Inginig yung katawan ko. We always, Inginig yung katawan ko. nanginginig katawan mo. Bakit? Hindi ko alam eh. Uy, bawal flash. Well, anyways, hindi, nagpapasigat na siya kasi dumating siya ng late. Anyways, ganyan talaga. Sinilit. Bahala, huwag na natin pansinin. Masyado nang kumukota. Anyways, again, katulad ng sinasabi ko, napaka-importante nito. Yung kasi, ang pinapag-usapan na natin dito, young people, yung pagpapakita ninyo na ng inyong natutunan. If there is something na dapat yung i-display outside, lalo pa ngayon, natatawa ako sa'yo. Lalo pa ngayon. May silent ba yung katawan? Para naka-vibrate. Hindi. Lalo pa ngayon na open na lahat eh. Nakakahalubilo na eh, di ba? Ano ngayon ang naipapakita nyo sa labas? Napaka-importante nito. Nakita nyo naman doon sa ating recap yung mga verses na pinag-usapan natin. At napaka-importante talaga yung i-display nyo na eh. Okay? Yung medyo i-display nyo na yung hindi yung feedback. I-display nyo na yung inyong natutunan. You see, it's very important. Like for example, pag napalayo ka. Oh, like for example, tingnan natin, halimbawa lang, si Sir Dominic. Kuwari. Hindi ko wari, totoo, napahiwalay siya eh. Ayun. Ibig sabihin, napalayo siya. O Grabe pumunta naman sa... po, parang itinako. Hindi, pumunta siya sa ibang simbahan eh. Kumbaga may Yeah, purpose. may You purpose. see? And napaka-importante, hindi nga lang maka-Diyos. Anyway, sabi, nawawala tuloy ako. Huwag kasing magulo. Hindi. Shout out. Ano ngayon? Pero anyways, katulad ng sinasabi ko, Sir Dominic, kung napapansin mo, ano sa tingin mo ang kahalagahan na maipapractice mo yan pag napalayo? Kasi alam nyo, kaya kung gusto itong marinig, hindi lang naman si Sir Dominic, maging kayo, maging tayo, napapapunta tayo sa iba eh. Yeah, Tandaan nyo, yung sinabi ko sa inyo, lahat ng mga natutunan nyo dito, paglabas ninyo, when you put it into practice, that will be converted to your testimony. Yeah, magandang point yung sinabi mo kanina, sir. Ngayong open na ang lahat. Yes. Sa ngayon, ha? Yeah. Sa ngayon na open na ang lahat. Paano nyo ipinapakita yung excitement ninyo? Yes. Diba? yes, Kasi sinasabi- syempre, habang nung lockdown, ang dami natin natutunan eh. Habang hindi pa ganito ka-open noon, ang dami natin natutunan. Ngayon, nag-open ang lahat. Paano nyo ipinakita yung excitement ninyo? Yun. Kasi ngayon, nag-open ang lahat, sir. Dalawang pwede lang ang may pakita mo, excitement mo eh. Unang pamamaraan, excited ka na ipakita kung gaano mo na-miss yung mundo. Aha. Pangalawa, excited ka kung paano mo ipakita sa mundo yung mga natutunan mo. That's right. Yeah, so dalawang bagay lang yun. Tama yung sinabi ni Sir Joe. Ngayong open ang lahat. The question is sa inyo para mga young people. Hello. Hello. Nawala tuloy ako. Hindi. Paano nyo ngayon ipapakita, young people, yung excitement ninyo? Ano ang ipapakita nyo? Yung natutunan nyo o yung kung gaano nyo na-miss ang gawain ng mundo na ito? Yes, totoo yan. Napaka-importante yan. Tsaka, it's always alam nyo, it's always a privilege na may practice ninyo, may put into practice nyo yung written word of God. Akalain nyo, kada lakad nyo, saan man kayo pumunta, ang nakikita sa inyo ay kung ano yung nasusulat sa Biblia. Minsan, it may sound, parang, tawag nito, parang medyo mystical. Tama ba yung word ko? Kumbaga, parang, medyo parang imposible, parang mahiwaga ang dating. Pero totoo yan eh. Lahat na nakalagay Evolution. sa Biblia. Ha? It's the mystery. Hindi. Pero, hindi. Yung sinasabi ko talaga, napaka-importante yun. Akalain nyo, nandito yung libro. Okay? Ito yung Bible.
Hawak na hawak natin dito ngayon yung Bible. Ngayong hawak natin yung Biblia. Okay? Hawak niyo yung Biblia. The question is, nakikita kaya ito sa inyo pag lumakad kayo? Pag lumabas kayo ng bahay nyo? Pag pumunta kayo sa simbahan? Nakikita kaya ito? Yan yung pinag-uusapan natin dito eh. Napaka-importante nito, young people. Kasi, kumbaga, ito, whether you are holding the Bible wherever you go, dala mo man ito sa hindi, pero hindi issue yun eh. Ang pinaka-issue dito, sa buhay mo ba mismo? Kasi kahit pa sabihin mo, pumunta ka ng mall, dala mo yung Bible, pero hindi naman nakikita sa'yo, wala rin. That's right. Nasa bag, sir. Nasa bag. Oo. Di ba? Nasa bag. Oh, whatever is. But kaya nga the best is, naalala ko yan eh, the best is, yung Bible ay suot mo. Uy, iba naman, pilosopo na Yung sa junior, sir. Diba? Yung yung kulay blue, yung Bible, suot-suot niya. Ah. Oh, pero hindi yun. Ang ibig ko sabihin, suot-suot mo yung itinuturo ng Biblia. Kaya nga wherever you go, ano sabi ng Biblia? Gusto kong pag-uusapan natin yan, sinasabi ng Biblia. Let your light so shine before men. Yan. Alam niyo kung bakit ko ano yan? Kung bakit ko nabanggit yung verse na yan. Yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Because pinag-uusapan natin ang practice, testimony. Your testimony should serve as an illumination to other young people. Napaka-importante nito. That's the point of our topic tonight. Yung testimony nyo should illuminate other young people. Parang Sir Maki katulad dyan sa sinabi natin eh. Diba? Pinag-uusapan natin, madalas yung naririnig, binabanggit ito ng mga preachers, lalo na nating mahal na pastor. Pag lumabas tayo, there are two kinds of Christianity. Diba? Kaya nga abangan nyo yung mga susunod natin na ilalabas dito next month. Makikita nyo dyan, ang pinaka-pinag-uusapan natin dyan, ang pag-uusapan natin is kung ano yung difference mo. Yeah. Sabi nga doon sa kanta, what's the difference between me and you? Di ba? Sa ano eh, kay Jordan yun, kay Kobe. What's the difference between me and you? Di ba? Pinapakita doon kasi halos lahat ng galaw ay nakikita dito sa isa. Yeah, yan nakita niyo yun? Alam ko ako kasi, sports yan eh. So, si Michael Jordan, si Kobe Bryant, ginagawa yung kada galaw nung isa, biglang papalit yung si Kobe, na sinasabi nila doon na si Jordan ay si Kobe, para talaga si Jordan. You see, ilagay natin sa tamang pamumuhay. Okay? Ngayon, pag kayo ay lumabas, katulad ng pinag-uusapan na nabanggit kanina ni Sir Maki, the question is, ganun ka ba pagdating sa mundo? Nakuha niyo yung point, young people? Yung Christianity ng mundo, eto ikaw, pag lang ngayon syempre na-lockdown. Eto ngayon, pinugpog tayo ng salita ng Diyos, pinupog kayo talagang, dinigdig kayo ng salita ng Diyos, tinuruan. Eto kahit hindi mo turuan. Ano to eh? Ganun pa rin to eh. You see? Nga sabi natin eh, they will always profess na kilala nila ang Diyos. Pero, pag ikaw na ito nakakilala talaga na sa Diyos at may tamang katuruan patungkol sa totoong Diyos, ang malungkot nito, pagka hindi makita sa iyo ang kaibahan. You see, kaya nga sabi ko sa inyo, pag lumabas kayo, may natutunan kayo dito, paglabas nyo, dapat kayo ang mag-i-illuminate mula sa inyong mga natutunan, ipapractice nyo yan sa labas, pag-practice nyo yan sa labas, yung inyong testimony na ipapakita, i-illuminate yung mga tao, na mga kabataan na hindi nakakaalam ng meron kayo. You see, pag na-illuminate, in other words, naliwanagan. You see, naliwanagan sila ng kanilang kaisipan. Ganun talaga eh. Kalinawan ng kaisipan. Yung testimony mo dapat ang magpapaliwanag sa kanila. Ang mag-aalis sa kanila sa kanilang pagkabulag. That's right. You see, napaka-importante nito, young people, hindi ito biro. Because seldom you can find Christian young people today who can have testimonies that can illuminate other young people. Yeah. Ano yung pinapa-illuminate natin? Yung katotohanan. Kaya nga sabi ko ano sabi ng Biblia sa book of Matthew? Let your light so shine before men. You see? That they may see your good works. Ayan, nakalagay niyan sa inyo sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works. Tingnan niyo ito. Young people, sa totoo lang, ito yan eh. Tayong mga nag-aaral dito, you all know for a fact that the basis of our good works is the principle of God's Word and not the emotion of this world. Yeah. Okay? Pinapakita namin sa inyo, good works lang usapan eh. Sasabihin namin, meron naman hindi nagsisimba sa inyo, mas mabait pa sa inyo eh. Yan yung mga di ba?
Bakit siya meron niya ako kakilala eh? Hindi naman taga sa atin, pero pambira eh. Taga sa atin nga. Grabe makamundo eh. Pero ito, simpleng-simple lang eh. Di ba? Yun ang sinasabi ko, young people. You see, dapat maipakita nyo through your testimony ang kaibahan ng good works mo sa good works nila. At ang magsasabi ng kaibahan nyo ay yung light na meron ka. Because you have the true light and they don't have the true light. Saan naman babagsak tayo sa true light? Saan ang galing true light mo? Of course, the light that is in us is the Lord Jesus Christ. And yung teachings ng Panginoon Kristo, pag inilagay nyo yan sa buhay ninyo, ipinractice nyo yan, yan yung mag-shine out sa inyo na magpupush na dito magiging foundation ng good works ninyo. Kaya ang i-glorify yung Ama mo na nasa langit. That's right. Ang mag-glorify ay ang Diyos at hindi ikaw ang iyong sarili. Amen. Most of the time, we can all see this, young people. Sa mundo, pagka gumawa ka ng mabuti, sinong naitataas? Diyos ba o yung gumagawa ng mabuti? Sir. We all know for a fact, it is the name of the one who is doing the good works. Yep. Hindi yung nag-motivate sa kanya na gumawa ng tama. You see? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, young people, your testimony should give them the illumination ng tamang basihan ng paggawa ng mabuti. Ngayon lumabas ka na eh. I-a-apply mo na yung sinasabi ng Biblia. Yung i-a-apply mo na tinuturo sa iyo ng Panginoon Jesucristo, yan yung light na meron ka. That should shine for them to see the true foundation of good works that will bring all the glory to God at hindi sa'yo. Yeah, that's right. Kasi sabi ko nga, binanggit ito ni Sir Maki, most of the time, okay? Most of the time, maraming mga tao gumagawa ng mabuti. Hindi para makilala ang Diyos at maitaas ang Diyos, kundi para makilala ang kanilang sarili. You see? Timing na timing yung pinag-uusapan natin. Napakaraming liwanag na sa paligid natin ngayon. Oh yeah. Di ba? Ang galing talaga. No? Pero totoo yung sinasabi ko. Di ba? Ayan, huwag kayong susunod sa liwanag. Pero ibig ko sabihin, napaka-importante niyan. Yan, yung verse na yan ay alam mo minsan, binimemorize ng mga bata ito eh. Pero young people, I am challenging you to memorize this verse, memorize this passage, live this passage, and practice this passage. Yeah. Maganda yun, sir. Memorize it through application. That's right. Memorize and practice it. Memorize to practice it or to put it into application. Kaya nga the question is, ngayon, di ba? Ngayong gabi na ito. Most of that, ngayong gabi na ito. Ngayong araw ng Huwebes, kaninang umaga, ilan kaya ang naliwanagan sa testimony mo? Yeah. Yung testimony mo ba ay nakakapagbigay liwanag sa mga kabataan na binulag ng dyablo dahil sa kanyang deception? Ito yung Christianity. Hindi yan. Ang higpit mong klaseng Christianity yan, pinipigilan ka sa paggawa na magpapasaya sa'yo. Yeah. Oh, di ba? Yan naman sinasabi ko, di ba? Ay, naalala ko kanina, Sir Maki, narinig ko yun, pinapanood ko rin yung program, nagpapanooran tayo ng program kanina. Ay, yung ini-interview kanina, di ba? Oh, dati, ano siya, natagal na siya nagsisimba, pero nagpapantalon. Nahiyain ako, sir. Oh, nagpapantalon daw siya, di ba? Sinabi niya kanina, shout out sa'yo. Kala mo, hindi ko napanood, ha? Oh, di ba? Nagpapantalon daw siya. Oh, sabi nga ni... At saka, nabasa ko yung sinabi ni Brother Relan dun eh. Oh. Yung binanggit mo kanina eh. Alin, sir? Pusin Brothers versus Colliante Sisters. Hindi, hindi, totoo yun. Hindi totoo yun ha. Ibig ko sabihin yung sinabi kanina. Yeah. Pwede kasing matagal ka na pumunta sa simbahan, pero yung testimony mo, kailanman hindi nakapagbigay liwanag sa maraming kabataan na nasa labas. Then, sir. Yan, napakasimple Pero lang. dito nag-testimony lang eh. Oh, Umiyak lang. umiyak. Pinag-iwalay ko kasi sila eh. Very good. Very good yan. Tama yung ginawa mo na yan. Lahat ng mga payak-iyak na yan. Sige, ikaw na. Pero anyways, katulad na sila. Ha? Black heart tuloy. Buwa black heart. Pambira. Kaya yung mga pa-black heart na yun, parang gusto bigyan ng black eye. Anyways, katulad na sinasabi ko, no, put this in mind, young people. That's my question. Ilagay nyo sa isipan nyo yung tanong ko sa iyo. Yang nababasa nyo na verse ngayon dyan sa screen ninyo na nandito sa baba namin. Nandito. Yan. Nababasa nyo ngayon, di ba? Ang question ko sa inyo is, ngayong araw na ito, o simula nung Monday, Tuesday, Wednesday, up until this day, Thursday, yung testimony nyo kaya ay nagliwanag, nakapagbigay liwanag, at nakapagbigay ng kalinawan sa mga taong, sa mga kabataan na binulag ng sanlibutan.
Yeah, good question. You see? Siyempre, tatanggalin ko pagka-pilosopo nyo. Hindi nyo may pwedeng sabihin, sir, wala namang ilaw to. Hindi. Ito, pag in-apply mo sa'yo, magpo-provide ito ng tamang testimony mo that will give light to them. Para hindi sila matanggal sila sa pagkabulag ng mundo. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, ngayong araw na ito, does your testimony shine out to other young people na merong na binulag ng dyablo sa makamundong Kristyanismo? That's my question. Napaka-importante yan. Kasi pinag-uusapan natin dito is practice, di ba? Ang pinag-uusapan natin, you see, sabi nga dyan, totoo ito. You see, bagamat pinag-uusapan natin isa na ba? Again, inuulit ko, sabi dito, nabasa ko yung comment ni Ma'am Muriel. Sabi niya, dapat pati sa loob ng bahay, maayos testimony ng mga young people. Tumpak. Baka lang ma-misunderstood ng mga young people. Pag sinabi nating testimony, yung paglabas mo, paglabas ng pag-practice mo. Hindi yung paglabas na ng bahay mo. Kasi, that's totoo yan sinabi niya. Maganda yung paalala na yan ni Ma'am Muriel. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming yun nga sinasabi natin Inaalis natin yung mga Orocan brand ng Kristyanismo. Orocan? Ha? Plastic. Hindi, plastic. Plastic brand ng mga Kristyanismo. Ano yun? Yun nga, sinasabi ni Ma'am Muriel. Kala mo kung sino makapag-dress sa labas ng bahay, pagpunta ng simbahan. You see? Pero pagdating sa loob ng bahay, hindi mautusan. That's right. Di ba? Naalala ko, sir, sabi niyo po dati na sa juniors, hindi kami pwedeng pumasok sa ministry pero sa bahay namin, hindi kami katulong ng mga magulang That's namin. right. Yeah. Totoo yan. Okay. Totoo yan. Kasi, hindi pwede yun. Lagi kong sinasabi yan. Hindi pwedeng magaling ka sa ministry tapos hindi ka magaling sa bahay. Pangit yun. You see? Peke yun. Hindi totoo yun. You see? Hindi yun, sir, yung totoong pag-shine ng light. Hindi talaga. Actually, that's not shining yan naman na actually ang pinoprovide ng mundo. O, di ba? Tingnan mo. Pag makita mo, pag magpahayag publicly, yung mga kabataan ngayon, talagang praise the Lord. Yeah. Talaga namang ako'y nagpapasalamat kay God. Gumigento pa yan, no? Oo, gumigento pa yan. Talaga naman, gumaganyan yan, black heart yan. Oh, di ba? Hindi, kaya ako sinasabing ganyan, ganyan sila publicly. Pero young people, pagdating nyo sa bahay, pambihira, nakatutok yan sa cellphone. Yeah. Talaga naman, hindi mo mautusan, hindi magalaw, ang bihira. Kailangan pang hatiran ng pagkain ng ina. Oo, kailangan pa siyang hatiran ng pagkain ng ina niya para... Subuan pa, sir. Subuan. Kasi hindi Hindi makasubo kasi nakahawak, di ba? O parang naalala ko, hindi ko alam kung minsan, totoo yun Naguhugas yung kabataan, di ba? Nakita ko naguhugas yung isang lalaki, no? Sabi niya, anak, bakit ka naguhugas? Mag-ML ka lang. Di ba? Pinagalit. Hindi, meron talaga may nakita akong ganun Na parang hindi ko alam kung nire-reverse nila o nagpapatawa lang sila, whatever. Pinapakita lang nila na yung kinakaadikan niya ng kabataan gano'n, hindi na mapakinabangan sa bahay. Yun yung sinasabi ko. You see? Oh, di ba? Sino kaya ngayon? Ito, very basic. Babalik na naman tayo sa simula. Kasi pinag-uusapan natin yung testimony dito Oh, tama yung sinasabi mo, Sir Dominic. Pagkagising, ganyan. Mahirap na, nakatulugan mo na. Nakagalong ka. Bakit ka ganyan magising? Bakit ganyan yung anak mo? Kasi gumagano sila. Puro ganun kasi sa cellphone. Oh, di ba? Naging phone holder na yun. Nakatulugan. Talaga naman sana nga yung mga adik-adik sa cellphone gaganon-ganon na mangyayari sa kanila para Kasi makin. meron ganun talaga. May napanood ako. Parang na ganun na yung kamay niya talaga. Pambira, buti pa pag naglakad ko. Pero, alam niyo nangyayari talaga yan. Alam mo yung sinasabi ko sa iyo, young people. Pero kasi totoo yan Alam mo ba na merong mga young people dinadala dito ever since, di ba? Yung mga, pagka nababad sa cellphone, tulala. Dito nga hindi na nga naglalaro Tulala Oh, tulala. Di, pero totoo yan. Danas natin yan. Pagka ganyan ang mga ayari sa inyo, hindi na makausap, gusto mag-isa na lang palagi. Yeah. Imbis na makahalubilo sa tao, gusto niya cellphone. Mas maigi pa niya makahalubilo sa cellphone. Gumagano pag naiwan mo. Hindi,
Totoo yun? Totoo yun. Yung mga Bakit ano talaga? sa cellphone? Hindi, Kaya sinabi ng nanay mo yan. Pag napag-iwanan mo yun. Ganun. Nakita talaga ako niyan. Nagbalikatan pa. Hindi, totoo. Nagbalikatan pa. Nakakita ko talaga. Alam niyo kung bakit? Anong kadahilanan nun? Kasi nagulo na siya mental. Yeah. Yan ang sinasabi ko. Well, yan ay sinasabi ko lang sa inyo na merong result na hindi maganda That's right. kapag ka hindi ka nag-practice ng tama. Yes, sir. Eh ngayon kayo, young people, nakakapakinig kayo ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Katuruan, inimbakan kayo from the past months, meron tayong mga topic that will help you and that already is God is already giving you the chance to have the proper or to have a good testimony. Para ma-display nyo na yung napakagandang testimony na meron kayo. That's right. Dulot ng inyong mga natutunan. Para saan again? Para saan yung testimony ninyo? Para ma-illuminate yung ibang young people na niloko na ng Diablo. That's right. Sa Kristyanismo. ng mundo. Amen. Alam nyo, nakakalungkot. Again, yan ang gusto ko. Kaya actually, itong pagtatapos natin na ito na topic, ito ay pagbibigay introduction lamang Pagbibigay introduction lamang ito sa mga darating nating pag-uusapan. Dahil next week, makakapakinig tayo ng testimony and also other than the testimony, papasok na tayo sa panibagong topic. Kaya nga inuulit ko, young people, take this verse seriously. Matthew 5:16, very familiar passage. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. Does your testimony glorify the Father? Yeah. Does your testimony illuminates the young people who are being deceived by Satan para i-glorify nila ang Diyos? Pag yung tipong pag nakita ka nila, alam mo, matagal na kita ino-observan kahit matagal na tayong magkaibigan Yan, sir, yung laging sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor every time na nagkakaroon tayo ng youth camp noon and youth rally dito sa church, na whether we like it or not, merong nakatingin sa atin. Yeah. Meron nakatingin sa atin, lalo na yung pagsasama-sama ninyo bilang mga magkakaibigan, di ba? Yeah. Yan yung pinaka-dapat ninyong tandaan. That's Kasi whether right. you like it or not, young people, tama yung sinabi ni Sir Jao, they are observing you. Okay? Lalo na kapag nagpakilala kayo na kayo ay Kristiyanong kabataan. Whether they accept it or not, kasi magka-catch ng attention nila yon yung salitang Kristiyanong kabataan. Magka-catch ng attention yan. Katulad ng sinasabi natin dito, lagi nyo naririnig dito sa amin sa harapan. Ang laging, meron kasing yung tinatawag natin na Christians, yung pamumuhay ng isang Kristiyanong kabataan ayon sa view ng kamunduhan. And yung pamumuhay ng Kristiyanong kabataan ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Dalawa yan. At kapag sa labas, sinabi mo na Kristiyano ako, bilang ako ay kabataang Kristiyano, kaya rin sa yung sabihin ng tagalabas yan. Ako rin naman Kristiyanong kabataan din ako Gagaya ng ginagawa mo, ako rin ay nagpe-praise the Lord, praise the Lord. O, diba? Kaya nga, ito ngayon ang tanong. Kapag tiningnan nila kayo, ano ang nakikita nila sa iyo? Yes, nakikita kayo na gumagawa kayo na mabuti. Ginagawa rin nila yan. Lalo na ito, wala naman tayo inaatake dito, pero yung pamamaraan ng salvation sa labas, good works ang basihan. Kaya ngayon, kung sasabihin nyo sa kanila na ako ay gumagawa ng mabuti, kaya rin nilang sabihin sa inyo na sila rin ay gumagawa ng mabuti. Yeah. So, paano ngayon? Saan ngayon magkakatalo? Kapag ang nag-glorify at ang nakita sa buhay nyo, yung good works nyo na bunga ng ginawa ng Panginoon sa inyo. Kaya nga bilang isang kabataan, eto ngayon ang pinakamaganda. Paano kayo mapupunta doon sa pag-shine, sa pag-illuminate ng mga magagandang ginagawa ninyo na kung saan makakapag-glorify sa Diyos? Paano mangyayari yan? Kapag ang nakikita sa iyo, yung Diyos. Kapag ang nakikita sa sarili mo yung Diyos, ang ibig sabihin ko, young people, hindi yung imahe ng Diyos, ha? Hindi sa'yo makikita yung mismong persona na. Ang makikita sa'yo, yung mga natutunan mo mula sa salita ng Diyos. At kapag nakita sa'yo yung mga natutunan mo sa salita ng Diyos, automatic yan, magmamanifest yan Yan ang kaibahan ng good works na pinapakita ng mundo at good works na tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi yung good works ng isang kabataan na ipinapakita ng mundo, pilit yun. Pilit yun. Kaya ngayon sinabi ni Memorial kanina, pag sa maraming tao, okay. Pero pag sa loob na ng tahanan, hindi na okay. Bakit? Kasi yung good works na ipinapakita ng labas, pilit kasi yun. Yeah. Pero sa atin, bilang isang Kristiyanong young people,
kung talagang hindi magiging pilit yung ating magandang mga gagawin kasi ang nag-glorify yung Diyos mismo. That's Kaya right. at magsashine ka, makikita at makikita yan ng tao. Hindi mo kailangan ipilit yan. Kaya nga sa pagtatapos nito, ang lagi naming sinasabi before this program, I mean yung mga past episode natin, just put it into application. Kasi if you put it into application, literal na magsashine ka talaga at makikita ng tao yan. Hindi mo kailangan ipilit yan. Makikita at makikita ng tao yung ginagawa mo na nagmamanifest na Diyos ang naitataas sa buhay mo. Kaya nga young people, ang pinakamagandang sikapin natin sa buhay natin, makita yung Diyos sa atin. Makita na talagang pinapasamuhay natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. O diba, Sir Dominic? Diba Sir Dominic, minsan makikita mo yung mga kabataan. Ito, lalo na sa mga, alam mo sir, kasi ngayon, sabi ko nga I think nasabi ko na dito yan. Kaya ako nakaisip noong programang BBM natin sa ere, yung Blessed Beyond Measure, na ang pinaka-topic ay pang babae. Because as far as my observation is concerned ngayon, di ba, tama ba ako dun, Sister Rica? Ang grabing atake ngayon ng social media sa mga kababaihan Yeah. Yes, sa mga kababaihan. Even yung mga kababaihan na nagpapakilalang Christian. Yeah. Di ba? Ang sikat din sa social media, puro kababaihan din. Minsan, sila pa yung makikita mo sa entablado na may hawak na microphone. Di ba? Sila rin yung sumisigaw na meron na kay Lord kami. Di ba? That's Puro right, totoo kababaihan yun. Pero paano? O, para sa mga young ladies. Kasi sa young men, lagi natin kayo nadadali. Punta tayo sa young ladies. O, sa mga young ladies, hindi nyo rin kailangan pilitin yung pagpapakita ninyo ng good works. Hindi nyo yan kailangan. Yung pagpapakita ninyo na kayo ay maayos. Hindi nyo yan kayang, ilang beses nyo narinig dito, hindi nyo yan kayang daanin sa suot. Yeah. Hindi nyo yan kayang daanin sa makeup. Bakit? Kasi yan ay panlabas lang. At kung dyan lang kayo magaling, hindi yan ang magiging paraan ninyo ng pag-glorify ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga, sa mga young ladies at sa mga young men, ang dapat nyong sikapin, yung makita sa inyo ang Diyos. Makita Yeah. talaga na ina-apply. Tandaan nyo, let your light so shine. Paano mag-shine ang light ng talagang, yung makakaabot ng liwanag kung tatakpan nyo yan? Sabi nga ni Sir Joe kanina, kung tatakpan nyo yan ng kaorokan, di ba? Kaplastikan ba? Di ba? Sa takpan ng sombrero, hindi ulo yun Paano yan? Paano magsashine yan? Di ba? Kaya nga ang gagawin ninyo, young people, ganito. Kapag sinabi ng Bible, let your light so shine, huwag niyong hayaan na ang mundo na ito gumawa ng pantakip para hindi kayo mag-shine. Okay? Tandaan niyo yan, young people. Kasi, ang gagawin ng mundo, ayaw niya na mag-shine kayo Kasi kapag nag-shine, ang isang totoong Kristiyanong kabataan, makikita ang Diyos. At kapag nakita ng Diyos ang kabataan sa buhay ng bawat Kristiyanong kabataan, mababawasan ang alagad ng dyablo. Yun ang ayaw ng dyablo. Kaya ang gagawin niya ngayon, ikaw na nagsashine na ngayon na mismo, Kristiyanong kabataan ka, marami ka na na-influensyahan, ang gagawin sa'yo ng dyablo, papadalhan ka niya ng mga bagay na, take note, hilig mo. Yung hobby mo before nandoon, bago ka nag-shine ng todo. Kaya yun ang ipapadala sa iyo mismo para takpan yung pag-shine mo at hindi makita ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, young people, let your light so shine. Sabi nga ni Sergio kanina, hayaan mo na ma-illuminate niya, hayaan mo na makita ng ibang kabataan yung ginagawa mo para sa Diyos. Huwag mong kakahiyayan. Alright? Bilang isang kabataan, huwag mong ikakahiya yan. Kasi kapag kinahiya mo yan bilang isang kabataan, sayang. Para kang anong tawag dun sir sa patay sa pundido. Yeah. Para kang pundidong ilaw, ha? Kung titap ka lang, hindi ka talaga nag-shine. Huwag kang maging Christmas light na patay sindi. Meron dyang set-up button. Yun ang i-press mo. Pindutin mo lang hanggang sa mag-stay yung ilaw at tuluyang makita yung liwanag mo na ikaw ay nag-glorify sa Diyos bilang isang Kristiyanong kabataan. Yeah, and Brother Dominic, gusto ko lang po, alam nyo, young people, ang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon Lagi kong naalala ko yung pinag-uusapan namin sa ambassadors. Yung tanong ko sa kanila, ano ba yung gusto mong ipakita sa mundo? Yun testimony. Kasi unang-una yung nakikita sa atin, pag nakakita ka ng tao sa labas, gamer yan.
Aha. Yeah. Tulad maganda yan. na ng intro ko. Matik na eh. Matik agad. Matik Pag na eh. nakita, ano to, vlogger. Bakit Pa- vlogger? parang Kasi sa ano, may parang, cellphone, ganun parang agad sa eh. ano, Sir Dom, kapag nag-share ako sa Ome, makikita nila yung setup ko. Ala, streamer ka? Streamer, kuya, ganun ka? kagad yung tanong eh. Alam Kaya- ka agad eh. Kaya ganun dapat yung isipin natin yung people, ano yung gusto natin ipakita sa tao. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa ambassadors, dapat ipakita natin na tayo ay Kristiyano. Sabi ko pa nga, ang sinasabi ko sa inyo, dapat makita sa inyo, lalo na kayo, lalaki kayo, leader kayo. Hindi yung ano, Kristiyano pa rin of course. Kumbaga hindi yung makita sa atin, ano to, player ng basketball. Yeah. Hindi, Totoo hindi, yan, totoo yan. maganda pakinggan, yes. Kasi pang mundo yun di ba? Sikat ka sa mundo pag ganun ka, pag gamer ka, pag player ka. Pero hindi natin nakikita, yun nga yung sinasabi ni Sir Joe kanina, nawawala yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Yeah. Instead na natutuwa sila sa atin na, amen, ano to, nakikita ko to sa church nag-i-involve to sa simbahan nila. Kahit hindi na nababanggit na Christian church, church yun or whatever, basta nakikita nila na nag-i-involve ka sa simbahan. Yun na yun eh. Nakikita kagad nila na maganda yung pinapasok nito ni brother, ni sister. Kasi alam nyo yun yung people, testimony, marami sa atin yung people, ang galing lang natin mag-apply, pero Yeah. hindi tayo marunong mag-keep. Magaling din makinig. Magaling din Kasi makinig, sir. Kahit ano i-keep, kahit ano namang i-keep ninyo, pagka hanggang keep lang, walang labas. Yeah. Yes, Kaya Yan yung sinasabi natin, kaya storage. kaya yung application, may hangganan, may Kaya yung expiration. application, pag na-apply mo, okay na, na-apply ko, Oh, next week na lang. good for one day. Lalo na Next week hindi, ulit. hindi ka naka-premium. may monthly May subscription. monthly subscription. Paano pag tama, nag-i-expire yung Nag-i-expire. subscription. Trial version lang. 30 days lang, isang buwan lang Kasi yun. parang subukan ko nga kung papansinin pa ako ng kaibigan ko kapag Yeah. trial version, totoo yun. Subukan ko nga kung papansinin ako ng kaibigan ko pagka in-apply ko itong tinuro na to ni Sir. O baka mawalan ako dito, kung mawawalan din ako ng kaibigan, wag na. So, subukan ko muna. Lalo na sa mga young ladies. Trial Yes. version. Kaya yung sir, gusto ko yung sinabi pa kanina ni Sir Maki, laging may nakatingin sa atin yung people. Alam nyo kung sino? Yung parents nyo. Tignan nyo, unang-una, yung umagang-umaga, ang tanong kagad nila, anong plano mo sa araw na to? Diba? Titignan kagad nila anong gagawin mo. Yung kapag ang sakit ng ulo ko, yan, kaka-cellphone mo yan. Tignan, diba alam nila agad kung ano yung punot dulo. Pag nagsabi, parang meron mo yung, puyat pa! Yeah. Sabi, Di ba may "Mama, checker pati agad?" ng leg ko, kakapuyat mo yan. Akin yung cellphone mo. Doon pa lang, makikita mo na eh. Doon pa lang, kitang-kita mo na kung ano yung pinoproject mo. Yung sinasabi Yeah. nga ni Sir Jao, kung ano yung testimony na pinapakita mo yung people. Sa ating focus. Yun kasi ang hindi maintindihan ng mga kabataan ngayon eh. Kahit anong pilit nyo na maayos kayo, kung hanggang bibig lang yan, iba pa rin ang lalabas sa testimony mo. Kahit mag-testimony ka dito sa harap na papasalamat ka sa Panginoon, binago ang buhay. Pero right after that, yun talaga yung testimony eh. Yun Totoo talaga yan. yung testimony. Kaya young people, ito tatandaan nyo. Old time saying ng mga nauna sa atin, madali lang magsalita. Madali lang magsalita. Hindi puro salita, dapat ang buhay natin bilang isang kabataan. Dapat may patunayan ka, and that is by your testimony. Yeah. Sir, amen. Nag-comment nga po si Ma'am Mariel, yung nanay ko. Sabi niya, yes. Sira relationship sa bahay, pero ok sa friendster sa church. Yeah. Yun po yung nakakalungkot sa mga young people ngayon kasi mas pinapahalagahan natin yung friendship natin, yung kaibigan natin, kesa sa ating mga magulang, which is hindi tayo nakakapag-light ng maayos. Lalong-lalo na sa bahay natin. Matagal ko nang lagi sinasabi yan. Yeah. Sa totoo lang, nakaka-irit. Ako minsan, diyan ako nagiging emotional kasi nangiginig yung kamay ko. Baka mapa-blackheart ka. Baka mapa-blackheart. Oo, talaga napapa-blackheart ako. Gusto ko ma-black eye. Burger na lang, sir. Pagka Burger na. pagka nakakakita ako ng ganyan yung tipong pambihira, yung tuwan-tuwa ka makihalubilo sa mga kaibigan mo. Kahit sabihin pa natin dito kayo sa church, pero pambihira pagka sa nanay mo, parang puro ka reklamo. Parang ano yan, sir, eh, parang- Sisimangot ka. Yung Napakapangit pati, Sir Maki. Kaya ko lang gusto munang inaan ito, idadag. Napakapangit pati yung pambihira mo, makikita ka na may ministry ka sa church. Pero pag kinausap ka ng magulang mo sa bahay, grabe kang makasimangot, Yeah, parang- no? Oh, sir. Nakakapag-rating, nanginginig ako Yes, eh. yes, sir. Yes. Sobrang nakakababa ng tingin pag tinignan ka ng Yeah. Panginoon. Totoo Parang yan. ano yan, sir eh. Parang ang mga kasins na pinag-uusapan natin, yung pag-shine, mas gusto pa nila na atupagin nila yung pag-shine nila sa mga kaibigan nila by showing their testimony na goods ako kapag kayo ang kaharap ko.
Pero pag iba na ang karap mo, kapag magulang na ang karap mo, wala na, iba na. Nagbabago na yung ilaw, nagiging dim light na. Yeah, kaya nga yan yung sabi ko nga you're so blessed, Team Focus, kasi right after ng Wednesday natin sila. Yeah. Di ba? Yan lagi namin tinuturo sa every Wednesday. Maging good disciple kayo sa inyong parents nyo. Because that is the manifestation that you are a good disciple of the Lord. Yan yung sinasabi natin dito. Di ba? Kaya nga you will never have a good testimony outside your home kung hindi ka good That's testimony inside the home. You see? And your testimony both inside the home and outside the home should always reflect from what you have learned mula sa salita ng Diyos. Kaya nga yan ang pinag-uusapan natin Anong klaseng liwanag ang naisa-shine mo sa bahay nyo, sa labas ng bahay nyo? Hindi pa pwede na bright yung labas, dim sa loob, sa sinasabi ni Sir Maki. Hindi. Dapat parehas yan. You see, kung bakit ganun, alam ko sa electricity, marami tayong teacher niyan dito, marami nakakaalam niya ng mga magulang pagdating sa kuryente. May problema. You see? May problema yung flow ng kuryente. Kapag ka may ganun problema sa ilaw, yung patay sindi na ilaw na halimbawa papundi na, sabihin may problema na yung connection, may mga ganyan na, may problema na mismo yung bulb. You see? So may problema palagi pag hindi tama ang ilaw. Ang liwanag ng ilaw. Kaya napaka-importante yan. Napakaganda. Eto nga, sabi ko nga sa inyo, young people, kayo lang nakakaalam yan. Wala kami sa bahay ninyo. Kayo lang nakakaalam yan. Magulang nyo makakapagpatunayan. Kaya sa bawat magulang nakakapanood ngayon, maganda na may paalala nyo po palagi ito sa inyong sa inyong pong mga anak. And this program will always be a blessing, and by the grace of God at sa gabay ng Panginoon, this will always be a blessing para matulungan natin ang mga anak po ninyo na nasa Team Focus na magkaroon ng tamang testimony that will serve as their light to other young people. Amen. Amen. Napaka-importante yan. Alright? So, Sa yes. mga magulang po, i-comment nyo lang yung mga problema ng anak. Para malaman namin. Akala ko sasabihin niya, kaya sa mga magulang po, huwag kayong magsasawa kasi kailangan makip ng anak yung test. paano? Hindi! Para po sa mga magulang, i-comment nyo lang po yung mga problema na Kasi nga, para matulungan natin sila. sabi ni Ate Morel, Paano natin sila sabi ni Ate Morel, number 1. Ay, namatingin. Hindi, mas gusto ko yung, Mamoriel, mas gusto ko yung comment ni Sir Rick. Yes, tama ka, Sir Maki. Lalo na sa TikTok, sikat ang babae. Sir, nanonood ka ata, sir. Yari ka, Ate Morel. Timoriel, Timoriel, Timoriel. si Sir Rick, Ate Morel, si Sir Rick, Baka nagtitiktok na tinatay ko. Magulat ko kasama si Kuy Kuy. Well, anyways, again, I believe young people, meron tayo na pag-usapan na nakatulong sa inyo ngayon. Sabi nga ni Mamoriel, sana maging eye-opener sa young people. Yan, alam niyo, totoo yan. Yan naman ang kagandahan sa salita ng Diyos kasi alam niyo naman, inalis na tayo ng Diyos sa kadiliman. Ha? Sir Maki, inuulit ko. Inalis na tayo ng Diyos sa kadiliman. Tsaka, sir, pangit. Pag nasa dilim ka. Totoo talaga. Sino pangit yung amoy? Tama na! Akala ko pangit yung amoy. Kasi talagang pangit pag nasa dilim ka, kaya pumunta ka sa liwanag. Yes, oo. Pero yung siguraduhin mo, talagang liwanag. Hindi yung kalahati lang. Para nag-eclipse. Di ba? Pero alam nyo, young people, again, inuulit namin. Alam nyo yung sinasabi ko kanina sa inyo, inalis na kasi tayo ng Diyos sa kadiliman Kaya nga patuloy niya tayo nilalagay sa liwanag. Kaya even your testimony should be a light that will shine through other young people. Yan lang naman yan. Yeah. Tsaka sir, di ba last na to natin pag-uusapan? Yeah. Since na pinag-uusapan natin yung mamuhay ka sa liwanag, kapatid. Huwag ka susunod sa liwanag pero mamuhay ka sa liwanag. Hindi, joke lang. Di ba kayo liwanag kasi galing sa Paul? Hindi, ganito yun, young people. Kapag totoo yung testimony mo at talagang totoo kang nagsashine at nag-glorify ang Diyos sa buhay mo, yun ang totoong kasiyahan ng buhay mo bilang isang kabataan. Material, meron ka sabihin natin, complete ang streaming pack mo sa bahay. Sabihin natin ganyan, sige, meron kang ring light, 4 ang ring light mo, parang ako yun Meron ka mga microphones, kompleto ka, sige, sabihin natin ganyan. May mga Fintech, Pantech.
May mga Five Fine, may Fantech, Fintech. may mga Leviosa ka. Yung Fintech pala, ballpen pala yun. Lahat yan, sabihin natin. Sabihin natin lahat yan meron ka. O sabihin natin meron ka pang Bathala gaming chair. Oh, wow. Sige, nasa iyo na lahat yan. Thank you sa mga magregalo sa amin. Sabihin na natin ganyan. Pero kung hindi nag-glorify ang ang Diyos sa buhay mo, malungkot ka pa rin. Yang kasiyahan dahil dyan sa mga gamit na yan, young people, kayong mga teenagers, kasi yan ang pinagmamalaki ng mga teenagers ngayon, sir. Yung mga ganyang klaseng gamit. Yes. Kung meron kang ganyang klaseng gamit, yung saya mo yan, good for 1 week lang yan. Kasi yung mga pinagmamalaki mo, nung lumabas yan, binili mo lahat, next weekan, may bago na dyan. May mas upgraded na dyan. Yeah. So, huli ka na naman. So, ang labas mo ngayon, habol ka ng habol at wala nang nakikita sa yung glory kasi ang nakikita na sa'yo, puro kamunduhan. Yes. Pero kung hahabulin mo lagi kung paano mag-glorify ang Diyos, isahan lang yon. Yep. Ipasamuhay mo lang, magkaroon ka lang ng magandang, sikapin mo lang na magkaroon ka ng magandang testimony, and believe me, yung kasiyahan mo panghabang buhay na yan. Tandaan yan, bilang isang mga nasa team focus sa dapat ninyong pag-focusan sa buhay nyo. Yes, and focus on shining your light. Yeah, amen. Napaka-importante yan. Alright, so again, inabot na naman tayo ng ating oras at mukhang susunod na ako sa liwanag ng kanin dahil sa mga naamoy namin dito. Well, anyways. Amoy suwal Pangasinan. Well, anyways, I believe young people, Team Focus, natuto kayo sa ating pong programa ngayon at naging blessing ito sa inyo. Again, make sure your testimony will always let your light shine. Alright? Yeah, abangan niyo, Southeast. Sabado, program namin yan. Yeah. Uli, ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bago tayo magtapos, tawagin natin ang ating mga Boy Shoutout! Magandang gabi, bayan! Bayan! Sorry, kala ko bayan. Team Focus. Ano ba talaga? Magandang gabi sa inyo lahat. Team Focus! Woo! Magandang gabi sa iyo, Brother Migs. Magandang gabi sa iyo, Brother Steve. So, muli tayong mag-shoutout sa gabi na ito. Shoutout yung mga unahin natin. Yung first time visitors. Mauna ka. Meron tayong dalawang first time visitor. Dalawang first time visitor ang isa nating first time ay si JJ. Nanonood siya from Nueva Ecija. Amen. At Nueva ganoon din Ecija. si Rosapina Grepalde from Dumaguete. Amen. Yun lang po ang ating first Yan lang? Ayun, yun lang. Okay. Sige, shoutout mo pa yun nandyan sa listahan mo. I-shoutout ko rin po ang Deaf and Mute Ministry at ganoon din po si Ma'am Aloha. Yan, maraming salamat, Brother Migs. At akin naman i-shoutout yung mga nag-send ng picture sa ating GC, sa Team Focus. Unahin ko na ang magkapatid na Colyantes na si Tristan and si Troy. Wow! Ayan, at ang Estoloño family, ayan, nakikita nyo po sila sa inyong mga screens. At si Ate Aleng Fusin and si Brother Ruben Obidos. Ang La Chica family, ang grupo na pinangunahan ni Ma'am Jamaica. Sinend ang mga pictures niya ng grupo niya ng Noble Naomi. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din ang si Sister Angel at si Brother DJ and si Sister Sharon. At ganun din si Brother Dennis, si Sister Alexis and Brother Ekong. At ganun din yung mga sinoutout mo na, no? Yan. Sinoutout nyo na pala, nakandito rin sa akin eh. At yung family mo, shoutout mo. Shoutout ko rin po yung family ko na yung daddy mo, shoutout mo. Yun na nga, shoutout ko na nga eh. Shoutout po sa tatay ko na wala po ngayon. Isa pa. Shoutout po sa tatay ko na nasa Kabangkalan po ngayon. Mag-ingat po kayo dyan. Mahal na mahal po kita. Baka may panawagan ka, gusto mo. Ang bihira ka. Mission yung pupuntahan ng tatay mo, lungkot mo. Siglaan mo. Wala yan, ayan. Yung masaya. Masaya. Shoutout po sa akin tatay na nasa mission. May masasaya ba dyan? Paano po? Wala. Nawala na sir yung niya eh. Ayan, gusto ko rin shoutout yung aking pamilya na nandyan, nanonood din sa aking sa bahay namin. Si Mama and si Papa at ganun din kay Gab. And Yung malungkot. Ate, shoutout din sa kuya ko na hindi nanonood ngayon. Ayan, pero ayan, patuloy din po siyang i-add sa prayers niyo. At ganun din. I-add na?
i-add sa I-add sa prayers. Facebook. Ba't sa O, Facebook? tumataglish ka. Continue to add them to your prayer. Add them, isa lang. Grabe. Okay, gusto ko din shoutout yung pinsan ko, no, nanonood din siya, si EJ. And, di ko pinsan yun. Yan, happy birthday nga para sa'yo, EJ. At ganun din sa grupo ko na Stewards, yan. Shoutout sa inyo lahat. Ganun din sa nagpapa-shoutout. Yung mga grupo ng na nag-special number kanina, ang mga Kind Phillips, mga Keps. Yan, shoutout sa inyo lahat. At sa mga leaders ng mga young people na nandito ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Lalo na kay Sir Brother Emilio. Emilio. Maaga si Sir. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayun lang, sir. At gusto ko rin po i-shoutout yung aking grupo na Courageous Ayun, David. tama. At shoutout po kay Sir Joshua. Ang bihira. Father po Tsaka namin, Yan, at si yung Sir mga, Ren. yung Huwag mga, natin- yung mga kasidi. Yan, yung Yeah. mga kasidi Mga, ninyo. alam mo yun, sir, yung Courageous David na yan, Courageous pambira. yun eh. Dalawa, yan lang ang dalawang original na pangalan. Alam mo, sir, kung ano yung dalawang original na pangalan ng young people? Dalawa lang yan. Young Saints at saka Courageous David. Yeah. Mga ano yan, mga old school na pangalan Bago yung yan. Young Saints, nandyan muna yung Saints. Yes, sir. Yeah. So mga lang yan. Yan Kaya talaga from, yung founder. yan. Saints to Young Saints. yeah. Young Saints, tapos Pero abangan Courageous nila David. kalalabas ng mga katits. Ha? Mga katits. Ano yun, sir? Trusted Timothy. Wow. Pinagkatiwalaan siya ni Apostle Paul ng gawain. Abangan Pero nyo. sir, Lalabas yan. yung- Magpapalit ako ng mga pangalan Yung P, Yung mga... yung mga taga-PP. Yeah, ano nga yun? Hello! Hindi, nakalimutan ko yan eh. Hindi, basta lalabas din niya, lalabas siya. Pero meron ako mga pinaltan talaga. Meron ako, lalabas talaga yan. Kasi, naghahanap ako, maganda kasi yung ganun eh. May mga, katulad ako nung nagbigay ng grupo nyo, pangalan ng grupo nyo, Dauntless Dauntless Devil. Devil. Napakaganda ng meaning ng Gil, Dauntless lusot na yun. nyo! Yeah, at ganun talaga. Pero di pa yun, marami pa tayong lalabas. Meron pa. Sige. Kalimutan ko kanina eh. Sige, Mamaya. mag-isip pa. Okay. Meron talaga yan. Seryoso yan. Oo. At nais ko ipaalam sa'yo, yan ipapalit ko sa grupo nyo. Oh, well, anyways, again, Okay na yung pastor. hindi. Gusto ko merong characteristics eh. Yeah. May characteristics na nag-describe sa character. Yeah, abangan nyo yan. Yeah. Meron pa yan. Meron nga ako dati mga kadabs. Marami yan. Sir, Pero, Sobrahan sa buhat. Sir, excuse me pero po. anyways, again. May sasabihin pa sila. Ano yun? Yeah, ano yun? Sir, we have May- our forgettable. Ano yun? Ano yung mga unforgettableness natin dyan? Missing in action namin, sir, ngayon dito. Brother- Nagpapa-shoutout si, Brother JJ. Brother JJ, shoutout sa'yo kung nasaan ka man. Biggs, yeah. sabi mo na English. English. British. Hello, Brother JJ. I know you're forgettenable only, but you're only here. You're in a good place. yung accent ni JJ. Mix. Gusto ko yung mix yung may accent. Yung Mix. accent ni Yung may JJ. accent. Yung accent Kasi ni yung JJ. accent siya eh. Australian ito. accent. Oh. Here's Australian. Mine is British. Ah. British accent. So when you call your dad, it's not daddy, it's the day. Yeah. Daddy. Daddy from Kabangkalan. Daddy from Kabaingkalan. Where's your day today? Where's your day now? Daddy using Kabangkalan machine. Well, anyway. Kulang daw English mo, Miguel. Sabi ni JJ. Kulang daw, nakulangan sa'yo. Nakula. Nasobra naman siya eh. Anyways, nakita ko nanonood si Pastor Dexter Rico. Ano, Dexter? Ano problema niyo? Dominic, yung likod mo. Ang problema nito. Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Wala ko nakakatawa. Comment tayo, siyempre kung may kulang, may sobra. Oo, ganun talaga yun. Ganun yun. Jay, wag mo akong uuwian dito na hindi ako nakatanggap ng durian ha. Sigurado mo. Anong Magtatampo tawag? ako sa'yo pag walang durian, walang marang. Jay, Pastel, Jay, yung pastel ha. Yeah. Yung pastel. Alam mo yung pastel? Pastel blue, pastel green. Hindi, basta. Doon ako, Jay. Durian at saka marang. Doon Durian. tayo sa meron. Tsaka langka at saka, sige, tingnan natin kung madala mo lahat. Lahat ng may patusok-tusok. Sir, hindi niya kaya bitbitin yun. Payat si JJ. Ayun. Yan. Kaya, pero anyways, again, inuulit ko, no? I believe,
yun o, si Mamuriel, sabi niya, JJ, alalahanin mo ako sa Dorian. Ano? Sabi ni JJ, yes sir. Bahala ka dyan, walang hingian ha. Kami lang ni Mamuriel lang na sinagsabi dito Dorian eh. Yan. Anyways, again, maraming salamat sa inyo lahat. I believe tayo ay naging masaya ngayon and sa ating mga natutunan. Kaya, keep on inviting. We were able to reach 100, wait. 133,000. 118 big viewers. Yeah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Keep your testimony shining. Keep your light shining. Team Focus. And see you next time or next week sa ating programang Say It! God bless you. Good night. Good night. Well, my mama read the story from the Bible long ago about Shadrach, Meshach, and all of Abednego. How the wicked king commanded David throw into the flame because they would not bow and they denied the Father's name. My mama said the king stood high upon that balcony so tall. When he looked in, he was shocked by all the things he saw, because he thought to find them lying dead upon the ground. But instead of 3, he counted 4 up, walking all around. Then I said, Mama, wait a minute. There's one thing that I must know. If 3 went in and 3 came out, then where'd the 4th man go? And I never will forget it. Mama danced across the floor, and these are the words I heard while shouting to the door. She said he's still in the fire and is walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name, and he can still deliver by his almighty power. While here below it's good to know he's still in the fire. I said he's still in the fire and is walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name, and he can still deliver by his almighty power. While here below it's good to know he's still in the fire. While here below it's good to know he's still in the fire. Well, now my friend, you may be tested to face life's hottest flame, but I'm glad that I can tell you through the power of his name. Not one flame of fire will touch you. You come through it and you'll down. Yesterday, today, forever, God is still alive. And well, I said he's still in the fire and is walking in the flame, and he'll be there to help you when you call upon his name, and he can still deliver by his almighty power. While here below it's good to know he's still in the fire. While here below it's good to know he's still